Hello, magandang araw sa inyo lahat. Magandang gabi pala, sorry. So, gabi ko na kasi ma-upload to. So, mga kababayan ko, may pinasa sa akin si Ma'am Nimpa Bartolome. Ito ay post ng KMJS na supposed to be ngayong gabi ito papalabas. Siguro bukas ko na to marereakan, ano. So, dito sa post na to, pero yung topic natin ngayon ay may kinalaman pa rin dito. 'Di ba? Dito sa post na to, sabi dito, Shokoy, nalitratuhan di umano sa ilalim ng tulay sa Oriental Mindoro. Nalitratuhan daw yung Shokoy. Mamaya papakita natin picture, no? Pero ito yung story. Minsan, kapag nadadaan kami sa tulay, may naririnig akong gumagalaw sa tubig. Pero wala naman akong makitang isda. Yung tunog parang may nagtatampisaw o di kaya parang may tumalon sa tubig. Nung minsan, niyayaya ko ang pinsan ko na maligo sa ilog. Habang naliligo kami, parang palaging may nakabantay. Kaya hindi na rin ako pumupunta sa malalim na part. Feeling ko gagawa nila ng ano to, na parang reenactment na yung may shock. Gumaganon-ganon. Kaya hindi na rin ako pumunta sa malalim na part. Nabasa ko nito. Sabi kasi ng mga pinsan ko, baka hilahin daw ako dahil dayol nga lang ako sa lugar. O may mga paniniwala na ganyan. Kahit din doon sa doon sa province namin, may ilog doon na don't know kung siguro confirmation bias lang na may nalulunod naman talaga. Tapos nagkaroon ng rumor na taon-taon daw may kinukuha daw doon sa ilog, di ba? Nitong huli tumawid ako ng mag-isa sa tulay. Maganda yung view, kaya naisipan kong mag-picture. So ito yung maganda. Ito kasi yung maganda, yung may dahilan siya kung bakit siya nagpipicture. 'Di ba? Hindi yung basta hindi maipaliwanag bigla siya nag-video na ang halata lang kukunan lang yung planted na Ito naman may dahilan naman siya. Ang dahilan niya, nagpipicture siya dahil maganda ang view. Yun ang dapat isa sa titingnan nyo kasi minsan may mga kumakalat na video na may nakuha daw multo or kung ano nung kababalaghan. Pero hindi naman ma-explain kung ano yung original na goal niya, kung bakit siya nagpicture. Kasi yun ang titingnan nyo Kapag wala siya ma-establish na dahilan niya kung bakit siya nagpicture, ibig sabihin, malaki ang probability na yun ay setup lang. 'Di ba? Katulad nung halimbawa, may na-capture siyang multo dito sa bahay sa paligid nung nung nag-video. Ngayon, ang tanong, bakit ka nag-video? Kasi doon pa lang kaduda-duda na yun na wala ka masabi kung anong dahilan mo kung bakit ka nag-video o kung bakit ka nag-picture. Dapat may reason. Di ba? Katulad nung halimbawa na birthday party, pinipicturan ko yung pamangkin ko na may birthday, biglang may sumingit. Yon, okay yon. Kasi ang original na plano mo kasi, picturean yung pamangkin mo na may birthday. Di ba? Nagigasi ibig ko sabihin. Pero yung bigla ka na lang nag-picture dyan or nag-video nang wala naman dahilan, malaki ang possibility na na planted yon. Di ba? Then nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Comment kayo sa baba kung kung hindi klaro sa inyo. Ipopost ko sana kaso may napansin akong kakaiba na nakunan kong nakalutang sa tubig. Katawan tao siya na kulay gray. Mayroon siyang kaliskis at mahaba ang tenga. Parang Shokoy. 'Di ba? Hindi talaga normal na tao. Natakot talaga ako nung nakita ko. Simula noon, pinagbawalan na ako maligo sa ilog. Aljay nakakita ng di umano'y Shokoy. Dito ako pinanganak noong 1952. Dati sa ilog na yan, kami naglalaba, naliligo, nangunguha ng mga tulya. Ang kwento ng maraming mangingisda, nakarinig daw sila na nakakatakot na tinig. Yung anak ko, minsan nang naramdaman na may umaagaw sa sagwan niya. May nambubundol daw sa ilalim ng bangka niyan. Delikado na talaga maligo sa ilog na ito. 3 na raw ang namatay. Ang sabi-sabi, kinukuha nga ng Shoko yun. Lola Mila Residente. So, ito yung picture. Oo nga naman, Tingnan nga natin to, men. Oo nga naman.
Diba? Yung zoom. Sabi gano'n nag-comment, si Piccolo daw yun. Di, for me, oo nga, no? Kasi, kaya lang, power of suggestion na eh. Dito siya sa gilid na kunan, ayun, no? Kaya lang, power of suggestion na to, napangunahan na tayo na Shokoy dapat ang makikita natin. Kaya tuloy, hindi na ma-erase sa isip natin yung Shokoy. Paradolya kasi ito, men eh. Hindi ako naniniwala na Shokoy to. Ito yung tingin ko dito, ha. Aalisin ko muna yung filter. So, ang tingin ko dito, mahirap kasing i-unsee eh. Once na na-suggestan ka na ng korte, ito kasi nakikita ko dito, ito ay basurang nakalutang to. Basurang nakalutang. Dahil kung titingnan mo dyan, ito lang ang picture na tingnan natin, ha. Huwag nyo mo nang isipin si Piccolo o yung Shokoy. Basura yan na nakalutang dyan, tapos ito, reflection ng basura. Ito. Reflection niya ng basura. Then, itong nasa baba na to, diba? Parang ganun din eh. Basura din, min eh. Or kung bato? Pwede itong nasa taas, bato. O, bato na may reflection sa tubig. Kasi napapansin mo, dito sa gilid, may mga reflection din eh. Diba? Tapos, ito, parang ganun din, bato din or basura. Diba? Ayan siya, oh. Nakuha nyo na, bato, hindi siya, for me, hindi siya Shokoy. Ayan ang kabuuan ng picture, oh. May something doon, kahit dito nga sa malayo, makikita mo, men, bato siya na may reflection. Zoom lang, nabuo lang yung details, eh. Bato yan o basura or kalat yan na nandyan. Diba? Pero kung papansinin natin yung logic behind ng pagkakaroon ng Shokoy dyan, unang-una hindi naman dagat yan, min eh. Para magkaroon ng Shokoy dyan eh. Malalim ba yan? Sa tingin nyo, malalim? Tsaka anong gagawin ng Shokoy dyan? 100% hindi to Shokoy. Maaring mali ako dun sa kung anong details ang sinabi ko, kung bato ba yan o basura. Pero feeling ko bato eh. Bato siguro to. Na dapat balikan yan eh. Balikan yan. Pag nawala yan, ibig sabihin umaanod yun. Diba? Pero hindi Shokoy yan. 100% sure ako hindi siya Shokoy. Hindi ko lang ma-determine kung ano to. Paredolya na lang to, min eh. Diba? Anyway, proceed tayo do sa main content natin. Shokoy pa rin, mga kababayan ko. Ito naman, 5 years ago siyang na-publish sa KMJS. So, panoorin natin itong video ng KMJS na to. I'm so sorry po, ganito po kasi talaga ako mag-react. Reference lang naman natin itong itong video ng KMJS eh. Sa mga karagatan at ilog na hindi gaanong malinis, lagi na lang may plastic. Kaya nga ba, ikinamamangha at ipinagtataka ang tinaguriang cleanest water in the Philippines ng Barobo, Surigao del Sur na iniuugnay din sa mga Shokoy? Kung mga travel vlogger ang tatanungin, ang isa raw sa pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas, matatagpuan sa probinsya ng Surigao del Sur. Saan, Surigao? Magkaiba pa ba yung Surigao sa Siargao? May Siargao pa, di ba? Nalilito ako dun eh.
Crystal clear ang pruweba. Kahit hindi pwedeng inumin, Linaw, no? Malo na rito ang tubig alat. Mas malinis pa rin daw ito kesa sa nakaboteng mineral water. Linaw, Masarap no? ding mamangka sa haba nitong 2 kilometers. Ito Ang problem dyan, ito mga kababayan ko, di ba may mga bahay dyan, ano? Di ba, saan pupunta yung ano yan, yung basura na itong mga bahay na to? Imposible naman na hindi sila magtapon dyan, di ba? Kahit pasabihin mong malinaw. ang ipinagmamalaking ilog ng mga taga Surigao, ang Barobo River. Pero may kwentong bayan kung bakit napapanatili Linaw, no? mali- Pucha, kitang-kita mo yung yung nasa ilalim kahit na hindi ka mag-goggles. Linis ang ilog. May naglilinis daw kasi rito. Shokoy? Ang Shokoy na rin daw ang tigagwardya ng tubig. At ayon sa mga kwento-kwento, malatao ang katawan ng Shokoy. Yun nga lang, nababalutan ng kaliskis. Ang Shokoy ay isang nilalang na pinaniniwalaan ng mga tao, lalo na yung mga nakatira sa tabi ng dagat o tabi ng ilog. Ang tawag sa kanya ay bantay tubig. Tinitignan nila na walang mga madumi o masamang nangyayari doon sa katubigan. Saksi raw ang Linaw, oh. lavanderang si Margarita sa itsura ng Shokoy. Nagpanglaba pa ko diri sa ulo pa. Lagi ko nakita nga kanang iring. Nasa Parang ilalim pusa tubig. sa ilalim ng tubig daw. Eh, kung parang pusa sa ilalim, maliit yon, hindi yung Shokoy. Siguro na siya kay nga nung naaman sa ilalim. Tama? Yung statement, Shokoy siguro yon siya. Kasi nasa ilalim ng tubig. Siguro, hindi siya sigurado sa nakita niya. Siguro daw eh. Sa tubig. Ito naman ko diri dati good o nya sa santod sa akong trabaho bisag magabihan ko amapon na gabian. Si Marnesito naman, minsan na raw niyang narinig ang Shokoy. Sayran ako nga siya naligo, langoy, pero hindi ko nakita tsura. Ang tubig lang umalon. Tila umahon. Pambira. Yung umalon lang na tubig, Shokoy na. Gagalit kayo sa akin? Di ba, makikita naman natin yung mga basis. Yung isa nga hindi pa, although may visual siya dun sa Shokoy, hindi siya sigurado. Ito naman isa, umalon lang, siguro naman may isda dyan, malinis eh. Di ba? Yung isda ba hindi ba pwede mag-cause ng alon yun, yung parang tumatampisaw na tunog? Dan pangaraw siya nito. Ang ila lang nga, nagpasabot ko sila nga, naagid sila diha. Wala gyud magpasipala. Ang dati naman daw kasambahay ni Bong na si Nati, naging nobyo pangaraw. Ayos ah. Hoy, at ang kanila raw naging tagpuan sa ilog mismo. Sabi ng lola ko, yung yaya ko, niligawan siya nung Encanto, Malasyokoy daw. Gusto siyang ibahay na dyan sa may balete. Mula nung palengke, sinusundo ng Encanto hanggang dito. Sumakay daw sila ng speedboat. Kaso kung makita mo naman, lumalangoy lang siya. May yon. Sumakay doon ng speedboat. Pero nung nakita lumalangoy lang, may may something yon. Pero wala na si Nati. Sumakabilang buhay na para sana mahingan ng testimonya. Ang trabahador naman ng lola ni Bong na si Gaspar, ginantihan pangaraw ng Shokoy matapos putulin nito ang puno malapit sa ilog kung saan daw nanirahan ng Shokoy. Patapos nung pinagpuputol niya yung mga baliti dito, sinunog niya yung bahay ng lola ko. Ang rason, marami daw daga. Wala namang kadaga-dagaan sa bahay. Diretso na yon, nabaliw na siya. Matapos daw Hindi pwede yon. Makakapag-cause ng baliw. Okay lang sana kung nilunod siya or pero kung nabaliw. Yung pagsunog pa nga lang ng bahay na yun, na yun eh. Sign na may yun eh. Ang nakikita ko dito, puro confirmation bias lang. Yung naghahanap ng dahilan para ma-validate yung Shokoy. Galit kayo? tulin ni Gaspar ang puno, bigla na lang itong nawala sa sarili. Sa kabila ng ganitong mga kwento-kwento, wala pa ring takot pumunta. Grabe ano? Ang marami sa mga taga rito. Just imagine ang taas na ng drone shot na yan. Tapos nakikita mo pa rin yung ilalim. Talagang malinaw, no? Malupit itong lugar na to. Kung ako nga dapat, hindi ko na dapat inano yan eh.
Hindi ko na dapat binroadcast sa KMJS yan eh. Kasi pupuntahan ng turista yan, bababuyin yan eh. 'Di ba? Hayaan mo na lang na ang makadiscover niyan eh yung talagang yung naghahanap talaga. Kasi sayang yan men eh. Bababuyin ng turista yan. Sana kung wag nilang i-open for public. O kung ako lang yun 'Di ba? Kasi sayang talaga. Lalo pat ang ilog ng Barobo ang isa sa mga instant summer getaway ng kanilang bayan. Naalam na pala eh. Pero sayang no. Sana ma-preserve. Sa dulo ng ilog, ang pinanggagalingan ng tubig ng Barobo, ang Bugak Cold Spring. Mula sa Barobo, Surigao del Sur, KMJS na Sabay tatalo niyan. Sabi ko na eh. Naroon ang mga tinaguriang anak ng Barobo o ang mga batang manlalangoy. Dahil parang nasa bakuran lang nila ang mga Kaya lang nakakasugat yan yung mga bato sa ilalim. paliguan ang mga bata. Basta na lang daw itinatapos Allah! sa ilog para matutong lumangoy. Si Syra, pagkatapos ng eskwela, Grabe. diretso agad sa ilog para lumangoy. Athlete swimmer kasi siya ng kanilang eskwelahan. Kaya naman siya naging scholar. Inanggit sa langit dito ng papa. Tinanong Oh, yan talaga yung mga malulupit pagka lumaki kang ganyan mula pagkabata mo. 'Di ba? Diyan din ako natutulungan. Hindi naman ako malupitan na swimmer, no? Pero kasi sa Mindoro noon, palagi kaming pinaliligiran ng dagat noon eh. Kaya nung nalipat ako dito sa Manila, parang alam mo yun, yung pagka yung mga ka-opisina magyayaya ng beach, parang ayoko na. Kasi sawang-sawa na ako sa ganyan eh. Yung outing-outing. Mas gusto ko pa nga mag-mall eh. Kaysa pag ganyan. Siyempre, unang-unang iisipin mo dyan, mga nganib pa yan. Baka may malunod pa. Or may Kaya never talaga ako sumasama pag mga ganyan. Kahit nung mga college days pa. Yung pag may mga napag-usan, hindi ako sumasama. Kasi sawang-sawa na ako sa ganyan. Kabalo ko langoy, yara kong gika ng kapakapa. Hantod sa makabalo ko, naanad ko dira. Sige din ko gligo dira sa Bugak. Nakapag-uwi si Syra ng gintong medalya sa swimming sa kanilang eskwela. Na-gold ko kay tungod kay naning kamot ko. Olympics! Kuang kuan sa akong kanang stroke. Grabe na akong training kayo, hard kaayo. Bisag kapoy man na napadiri sa Bugak nag-training para lang sa akong future. Kay basi daig na magkuha sa mga to. Olympics. Para milyones din ng di ba? Targetin ng Olympics, dapat hindi pinapabayaan yung mga ganito. Kasi from pagkabata, talagang maalam na siya sa ganyan. Nila, permanente, sige training. Bahalag mo itom ko basta Ang lang. problem lang dyan, hindi sinusuportahan kadalasan ng pamahalaan. Di ba? Dapat yan na yung breeding grounds nyo ng mga talagang swimmer eh. Biruin mo yung bahay, nandyan lang Paglabas mo, parang may natural swimming pool na sila. Talagang pinanganak sila para dyan. Basta lang makagold mo din to. Umaasa siya na ang kanyang paglangoy ang mag-aahon sa kanyang pamilya mula sa kahirapan. Oo, pwede. Meron. Umabot man ako akong kanang kuan. Pwede. Goal. Tabangan po na ako sila sa ilang hagos sa una sa ako sa bata pa. Meron akong may Olympian na post akong nabasa na na-touch ako. Hindi ko alam kung anong sports yun eh. Boxing ba yun? Yung humihingi siya ng tawad kasi bronze lang ang nakuha niya. Diba? Putang inang yan. Olympics yun. Maka-bronze ka doon, diba? Hindi biro yun. Ano ka ba? Kung yun, ibig sabihin, buong mundo yun eh. Na naka-bronze ka. Diba? Pero bilib ako doon, humble siya na Kung tutusin, pwede mo na ipagmayabang yun eh, na naka-bronze ka sa Olympics. Olympics yun, men. Hindi naman palarong inter-barangay lang yun eh. Sa mga naghahanap dyan ng me time o alone time, katabi lang ng Bugak Cold Spring ang Beto Lagoon.
Teka, bakit nawala na yung yung Shokoy? Pero hindi pwedeng maligo rito. Delikado raw. Hindi pa raw kasi nasusukat kung gaano ito kalalim. Tsaka malabo. Binabawal po namin yung pag-swimming. Sa sobrang lakas, current po ng tubig nandun. At saka at the same time, sa sobrang lalim. Yung Shokoy! ng- Ba't nawala na yung Shokoy? Yung mga professional diver lang po talaga ang pwedeng lumangoy doon. Pero si Cesar, kahit anong ganda raw ng ilog ng Barobo, Ayan na. hindi siya rito lalangoy. Nung bata raw kasi siya, muntik na siyang makuha ng Shokoy. May hawak sa akin dito sa Yan tinatawag na phobia. Kaso, ginanyan ko din. Parang gibunlot ko doon sa ilalim. Ngunit sa kuha na murag purma siyang tubig, parang tao siya ba na nagbira sa iyo. Mabuti na lang daw at nasipa niya ang Shokoy, kaya siya'y nakaligtas. Siguro, kung gani ko naglumili na din ako gusto mo magkuhan pa rin, magliguan. Nung nagkaroon ng Phobia na yon, di ba? Pero I don't believe na Shokoy yun. anak si Cesar, pinagbawalan niya rin ang mga ito na lumangoy sa ilog. Hirap talaga. Kung sa akin, ayaw ko na. Mismo mag-school lang ako anak dre sa Barobo, di gani ko gusto na makita na ko siya na adere mo ligo. Pero taong 2015, ang isa sa mga anak ni Cesar, sinuway siya. Nalunod ito at ang paniniwala ni Cesar, ang kumuha sa kanyang anak, walang iba kundi ang Shokoy. Shokoy ko nakuha sa iya. Gi-rescue na ko, gitabang na ko akong anak, kulob na. Hayang, lutaw na sa tubig. Kaya naman ngayon, todo ingat si Cesar sa kanyang mga... Dapat gani, ako na lang gikuha kontra sa akong anak. Sayangan ko sa akong anak. Kaysa... Kung kukunin ng Shokoy yun, dapat hindi mo na makikita yung katawan nun. Baka sadyang nalunod lang talaga yung bata. Diba? Kasi trip-trip lang na kukunin. Okay lang sana kung kakainin Pero yung nandun din, parang lunod yun. Diba? Naghahanap na lang siguro ng pwedeng pagbalingan. Gamay pag-iatiman nato ang tumandako. Pero paglilinaw ng LGU o ng Local Government Unit ng Barobo, ang mga kwento tungkol sa Shokoy hindi pa napapatunayan. Nananatiling mga kwento-kwento o puro testimonya lang. Yung mga... Diba? Pero alam mo, may mabuti din na maidudulot dyan Yang kahit pa paano, kahit ba naman na let's say kasinungalingan yung kwento ng Shokoy na yan, may mabuti din maidudulot yan Di ba mag-iingat yung mga tao? At yung mga tao hindi hindi basta-basta lalapastanganin yung lugar. Siguro isa rin sa dahilan yan kung bakit na-maintain yung ganda ng lugar. 'Di ba? Hindi siya nakasama. At least kahit paano may mabuti naman na idudulot. na sabi-sabi na may haka-haka na may nanghugot. Attributed yun sa features ng stream kung saan may kuweba na maaring factor kung bakit para yung paano nagsasak. tao na naliligo sa lugar. I just want to clarify po na yung mga tao po na nalulunod dito, hindi po sila nalulunod dahil po sa may mga Shokoy o anong pang nagbablaghan dito. Nalulunod sila dahil first, hindi sila marunong lumangoy. Sa sobrang lamig na tubig natin, napupulikat sila. Kung hindi ka marunong lumangoy, may life jacket naman para safe naman po yung paglangoy nyo. Sa mga pupunta, huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi kasi mga haka-haka tungkol sa mga Shokoy ay hindi naman totoo. Produkto lang ito ng imahinasyon. Gusto raw nilang linawin, malinis ang kanilang ilog, hindi dahil sa Shokoy, kundi dahil na rin sa kanilang mga mamamayan na bayanihan sa paglilinis nito. Mahigpit din daw nilang pinaiiral ang mga patakaran para mapanatili itong malinis. Katunayan, sa Buga Cold Spring, bawal ang manigarilyo, uminom at kumain. May mga fines and penalties kami. Naghahalaga ito ng 500 to Mura. Mura. Di ba? Taas-taasan. Di ba? Sayang. Lalo na pag mga big time na turista ang pumunta dyan. What is 500, di ba? 1,500 at saka community service. Para masiguro na ang mga lumalang... Yung community service, don't know kung paano nyo i-impose yun. Pero yung multa, mura. May mga rescuer at pinarerentahan life vest
Nakahanda rin daw sila sa pagdagsa ng mga turista, lalo na ngayong summer. May mga staff kami dito na sila yun talagang tumutulong para maging mapanatiling malinis itong lugar na ito. Totoo man o hindi, ang mga kwento-kwento tungkol sa Siyokoy sa ilog ng Barobo, isa ang klarong-klaro. Malinis ang kanilang ilog dahil may disiplina at malasakit ang mga taga rito. Doon wala nang kailangan pang pagdebatihan. So, nagandahan kayo dun sa dun sa video. Parang showcase lang nila talaga yung yung lugar nila. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Abang-abang kayo sa mga video sa susunod. Mukhang maganda yung i-upload ko sa mga susunod. Yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.